Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong pinaka-latest na post ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang official Facebook page. Title niya is Hypocrites and Fools. Tungkol ito sa mga educators na nag-iingay ngayon. Although hindi niya pinanganlan, dalawang universidad ang nag-iingay sa impeachment ni VP Sara na dapat daw ituloy UP College of Law at saka itong Ateneo de University, mga 5 schools, mga College of Law nila. So ito, hypocrites and fools sa mga educators at banal. Banal yung Ateneo, mga banal yan na nananawagan ng transparency at accountability. Bakit ang iingay ninyo sa impeachment pero busal ang bibig sa anomalya ng GAA, PhilHealth at flood control? Sa mga deeply committed to truth, justice, and rule of law, sa mga humihingi ng due process at equal protection of the law, bakit hindi ninyo tuligsain at tugisin ng buong sigasig ang Marcos 2025 Unconstitutional National Budget? Maging mapanuri at huwag magpanipula sa mga universidad, relihiyon at personalidad na huwad ang pakikipaglaban sa korupsyon. Huwag magpabudol sa mga hangal. Carefully selected words, pinag-isipang maigi. Saludo tayo kay Attorney Vic Rodriguez. Sayang lang at kinapos siya sa nagdaang eleksyon. But there's always a second time around. Sana kakandidato ulit si Attorney Vic Rodriguez sa 2028. Kagaya ba si Congressman Senator-elect Marcoleta? Pangalawang beses niyang tumakbo ito Noong 2022 tumakbo siya, kaya lang nung makita niya na mababa ang ranking niya, bigla siyang nag-withdraw, kaya naging kongresista. O ngayon, tumakbo ulit, di nanalo na. So, sana pagbigyan ulit tayo ni Attorney Vic, 2028, tatakbo ulit siya. By the time, ticket siya ni VP Sara. Nako, mananalo na yan. Okay, punta tayo dito sa mga nag-iingay. Di ba, panahon ng Marcos Sr., maingay itong UP. The same thing, Ateneo. Sila yung sumisigaw na Marcos, magnanakaw, diktador, human rights violator at kung ano pa. Yan ang mga mga tumutulig siya sa mga Marcos. And even before yung election noong 2022, ganyan din, maingay. Nakakapagtaka ngayon, tahimik sila sa mga nangyayari sa administrasyon, ang iingay kay VP Sara. Selective justice. Yung tama itong kay Attorney Vic Grabe, ilang billions yung PhilHealth. 60 billion. Nag-ingay ba sila? Flood control projects. 5,500 pinagmayabang ng Pangulo sa SONA. Nag-ingay ba sila? O yung tinaguriang most corrupt budget in our nation's history, nag-ingay ba sila? Wala. O ngayon, nakikisawsaw. Okay lang yung kanyang mag-ingay, kaya lang dapat maging mapanuri at hindi yung selective na nag-iingay. Kaya tuloy si Senator Bato, umalma siya doon sa statement. May statement kanina ng mga deans
ng 5 colleges of law ng Ateneo University, Manila, Davao, Zamboanga, Cagayan de Oro, and Naga. Joint statement na dapat daw ituloy. Sabi naman ni Senator Bato na, bakit nyo kami diktahan? Ano ba kayo? Demanding kayo? Pabayaan nyo kami. Ganun. So, ano nang nangyari sa ating GAA? Yung naisampang kaso na dati-dati napakabilis ang aksyon ng Supreme Court. April 1, 2, and 3 yung scheduled oral arguments. Biglang nawala. Pinospone May 19. Pagdating ng May 19, pinospone na naman to an indefinite, unscheduled. Wala. Hindi natin alam kung mai-schedule pa ba. Kaya may pag-asa ba yung GAA na yan? I don't know. 80% na daw ang nai-release sa budget. So, wala na. So, PhilHealth. Tapos na yung oral arguments. Kailan kaya ilalabas ang desisyon ng Supreme Court? Most likely, basing sa mga arguments, baka iutos ng Supreme Court na ibabalik. Ang administration, handa naman daw ibalik. Nagsalita na si Finance Secretary Ralph Recto na handa silang ibalik. Kailang sa 2026 budget o GAA na nila i-program. So ang magbayad tayo pa rin. Kasi yung 60 billion parang nagastos na. Saan napunta? Alam nyo ba? Ako hindi ko alam saan napunta. So ganyan po ang kon ngayon. Naghirap, ang hirap magkasakit ngayon. Tapos babawasan pa, kukunin pa ang pundo ng PhilHealth. So bakit hindi nila magawa ang ginagawa sa Davao City na ang sino mang hospital sa Davao City, kahit hindi ka taga Davao City, libre. Subukan nyo, magpunta sa Davao. Ang dami ko nang narinig na kwento, nabasang mga post, free hospitalization sa Davao. Dahil nagtutulungan ang mga Duterte. Office of the Vice President, Office of Congressman Pulong Duterte, and Office of the City Mayor, Mayor Basti, nagtutulungan. Kaya libre ang gamutan sa Davao City. Kung kaya ng Davao City, bakit hindi kaya sa buong Pilipinas? So, salamat, Atty. Vic Rodriguez, sa inyong pagmamahal sa bayang ito. Sana ipagpatuloy natin ang laban sa korupsyon. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Nakabalay na ko. Mana ni ang gitukod ni Angkol nga iyang balay. Sige. Salamat kayo, makabalay na gid kog bag-o nga kuan. Gitukod. Bag-o nga sin. Dili na gid makaluon kay naa na gid ko galingon. Oo. Galuon nang dai kaya. Oh, tanong kay da man laga at tulog kay man tagpumunta ka nakon iya. So karon makabalay na gid ka oh. Oh, makabalay na gyud kay naa na. Nakaatop na. Nakaabot ra gyud. Ang giulatan. Panalangin. Unang-una, salamat sa nagatag og panalangin og sa nag-sponsor sa gipanghatag nga sin. Dagang salamat. Inaot nga magparayon ni nga inabang kay dagan pang sama sa mua nga nanginanglan og tabang nga makabalay og bago pod nga kuan atok. Oo. Pila na day ka tuig yang nga nagloon ra ka ilang anti nga wala kay balay? 2 years ko nagloon sa kung gangan. Ay duha na ka tuig. Oh.
So karon pagid ka makabalay og bag-o. Oh, karon pa gyud. So, salamat kayo ya. kayo. Oh, sige, salamat. God bless.